day mga ka-EA. So for today's video, so nandito na tayo sa huling proseso ng pagkukondisyon natin dun sa dalawang pair na breeder na ikakasa natin. Project breeding for summer next year. At the same time, kakamustahin natin yung ating kinukondisyon na Team North. Ayan, kasama yung Team South. Actually, nadagdagan yung Team North natin. Ayan o. So, yung last time na nilipad natin ng summer, ng training, yung kapatid ng 12 overall ng Aquino Brothers na na-swap sa atin noon during nagkaroon kami ng party, year-end party ng Kalapatids, nagkaroon kami ng program doon na parang swap bird, parang gano'n, parang exchange bird kumbaga. So, yung ibon ko napunta kay Aquino Brothers, yung ibon ni Aquino Brothers na dala is napunta sa akin. So, last time nung summer training, nailipad ko na yun. So, di ko lang na-derby. So, ngayon, susubukan natin siya ibalik ng training. So, tama po kayo. Susubok lang. So, not necessary na talagang magde-derby tayo na North. Titingnan pa rin natin yung possible performance. Kasi, ano yun eh, kumbaga, pang future stock yun eh. Actually, nandito yun sa stock bird section. So, gusto ko lang siya isabay sa pagkukondisyon kay Frankie Boy. So, meron lang ako napansin mga kalapatids. Kagabi, pag uwi ko, meron para ditong sinuka na mga patoka. Which is malamang kinain to ng hapon nung nagpatoka si nanay. So, pag uwi ko ng around 8 o'clock, nakita ko na yan. So, hinahanap ko kung sino dito sa mga ibon natin ang sumuka. Kasi possible for ano yan eh, merong casualties yan, either magkakasakit or may sakit na. Ayan. So, yung binabalik kondisyon naman natin, itong si Frankie Boy, hindi ko pa masasabi na matagumpay yung ginagawa natin. Kasi yung droppings niya, hindi ko gusto. Yung droppings na meron siya ngayon, yung parang droppings ng pambreeder pa. Although, higit 1 linggo na siya dito sa ating Flyers Slope, hindi ko pa siya makitaan ng magandang progreso para sa pagkokondisyon. Tapos, sinet up ko na rin pala yung pangalan ng ating mga nakakasa o yung pagbabanggain by next week kasi nasa huling proseso na nga tayo. So, magbibigay lang tayo ng activated charcoal. So, 3 days tayong detox dun sa magpares na ibabangga natin next week sa Wednesday. Sakto ko sa day off. So, ito yung nakakasa natin. Violet Line, Cross Bandy Merwe. Tapos, Red Pax Jansen, Cross Red Batosay. So, yung Violet Line is breed dyan. Direktang anak nung galing kay GRDL Lock, which is yung anak nung solo winner niya ng Tacloban na si Miss Jenny. Yung pinangalan niya yung mismo sa ibon niya, yung pangalan mismo ng misis niya. Ayan, medyo malabo pala yung video natin. Actually, ito yung nangyari. Kagabi, nag-attempt ako na pagsamahin etong dalawa. So, mission failed. So, kailangan natin na extension. Binugbog eh. Binugbog. Bugbog burn na. Ayun, may paso na nga dyan na nakaset eh. So, hindi pa sila pwede. Ganon din dito. Nag-try din ako dito kagabi. So, nangyari, hindi naman bugbog burn na, pero ayaw pamparisan. Nagbugaton ng egg nung isang araw, tsaka kagabi. Ayan. Kumbaga, self-egg lang. Wala pang mating na naganap, kagaya nung nangyari dito. So, nag-extend ako ng 1 week. Pero actually, ang plano naman talaga is August naman talaga yung pairing nila. Wala lang, na-excite lang ako. Kasi nga, sabi ko parang ang ganda na ng kondisyon ng mga hen. Kaya lang, mission failed tayo. So, yun. Kanina madaling araw is tuloy-tuloy ang pag-ulan. So, malamang, baha na naman sa Quezon City or Metro Manila. So, dito sa atin, siguro huling ulan kanina alas 5 madaling araw. So, ayan, medyo maliwanag na dito. Pwede na tayo magpa-low fly. Ayan. So, meron lang tayo ditong hindi isasabay sa low fly. Yung stock bird natin na isa na hen. Nasaan na nga ba yun? Ayun. Yung dilemma. Ayan. Hindi natin ito isasabay. Ibababa muna natin dito sa stock bird. Tapos, ang ibibigay natin kasabay nung mismo activated charcoal is herbal nilaga na luya na may kasamang molasses tsaka sibuyas.
Ayan, ihahalo lang natin dito sa tubig na sinet ko. Ayan, maghapon na nilang inumin yan. Ayan, para sa ngayong araw. So, ayan, nakapaglinis na ako ng breederan tsaka dito sa may ilalim. Ito na lang iniwan ko na marumi. So, plano ko itong linisin. Mamaya, pag nagpa-low-fly tayo, papawalan natin yung mga ibon natin, Team South. Kasama yung dalawa natin na pinaplano na ibalik karera sa North. Ayan. Time check, 6:50 AM. Ayan, nagpawala na tayo ng mga wires natin. Total of 9 birds yung ating pinawalan. So yung 7 doon, pang South yung 2, kinokondisyon pang North. At nawala na sila. Ayan. Doon pumunta, gawi doon. Hindi ako makakit ng bubong kasi nga tulog pa si Mrs. Baka magambala ako naman. So, dito na lang tayo mag-aantabay. Ayan, oh, yung favorite spot naman ng tambayan nila. Ayan, wala pa sila dyan. Dahil mamaya pa yan. Siguro mga after 10 to 15 minutes. Ayan. Mamaya pa tayo magpapakain. Mga 7:30 or bago mag alas 8. Ayun. May humiwalay na dumalawa. Oh. O, ayan, oh. Ayan, mga mahinang nila lang. Naku po, aray nyo. 75 years later. So, balik muna tayo sa dati nating loft management, which is daily yung paglilinis. For the meantime, stop muna tayo sa apog. Ayan. Medyo nababahing-bahing kasi kami dito. So, ang disadvantage ng apog sa amin is dahil nandito lang sa may loob ng loft. So, kami is nalalangap din namin yung ng apog. So, for the meantime, observation din tayo dun sa mga possible effect ng mga naobserbahan ko na sakit or parang yung epekto ng ibon. Iba nating warriors, no? So, nagpa-low fly tayo kanina. Ayan, pumapatok na si ating araw. At nakatambay na rin yung ating mga ibon. So, mamaya tayo magpapakain. Tapos, yan, nagbigay na tayo ng herbal dito sa ating mga ibon. Yan, mga YB na. Ito, reserve natin to. Reserve YB for replacement if ever. Any casualties sa mga one loop race. So, yung na-replace natin before sa Alegre, nag-replace tayo isa doon. Nagkaroon tayo ng ibon na nagkasakit doon sa 3, isa doon napalitan na natin. Then, nagpapaloplay na sila ngayon. Alam ko is naglagay na rin sila ng mga microchip for manual inventory. So, wala pa tayong natatanggap na nag-overfly na ibon natin after nung magpapa-raging na sila. So, possible siguro by October is magsi-start na rin ng self-toss o club training yung Alegre. Yan. So tayo, standby lang tayo dito sa next project natin. Ayan. Tsaka ito, medyo masama ang loob ko dito sa kak na to. Kasi grabe yung away na binibigay niya dito sa hen. So bibigyan pa natin sila ng palugit at least 1 week. And then sobrang good news dahil naglabas na rin ng scheduled na training ang BBC Manila. So dun sa mga excited na para magkaroon ng markings yung mga ibon nyo, ayan, sasama ko na lang dito, ayan, lalagay ko sa screen. Pero yung mismong derby schedule ng every lap is wala pa. Pa-surprise ng BBC Manila yun, ayun. So actually ako is curious kung saan yung susunod ng mga lap. Ayan, so nilalagay na natin yung tungtungan. So ang purpose ng tungtungan para hindi nila mapipit yung kanilang dumi. So, naging advantage din, syempre meron ditong sumuka. So, hindi nila nakain yung sinuka ng isang ibon. So, hinahanap ko kung sino yung ibon na yun. Obserbahan natin mamaya pag nagpakain ako kung sino yung hindi kakain at sino yung matamlay. Pero kanina, nag-ikutan lahat ng ibon eh. So, wala ko nakikita na merong major problem. Baka siguro, baka nasa mid lang yun. Or nabulunan. Ayan. So, good luck sa lahat ng mga magti-training. Sana gumanda na yung panahon sa mga susunod na mga araw para tuloy-tuloy na yung markings ng mga ibon natin. So, good luck. So, hoping tayo rin yung dalawa natin na kinokondisyon for North is umukay na sila by next week. Kasi target natin, first week ng August, sampa tayo ng club training.